Sa muling pagkagat ng dilim dito sa Siquijor, matagpuan ko na kaya ang aking hinahanap. Ito. Ito na siguro yung mga faith healing na sinasabi. Mabait. Oo, no? Baka dito rin natin makita yung matagpuan yung agimat. Yung, ako, kinakabahan ako. Parang nakaka-nervous. Ewan ko ba? Halika na, bahala na. That's why we're here. Diba? Ikaw, Kara, dahil mo maniwala, ha? Tandaan mo yan. Magandang gabi, oh. Ay, Diyos ko. Joseph. Hello, good evening. Good evening, good evening. Good evening po, sir. Pasok po, sir. Nadatnan ko si Annie na tila may ginagawang isang kakaibang ritual. Sir. Inay ko po, ano to? Ano kaya ang ginagawa ni ate? Okay naman kaya si Lolo? Si Annie ang manugang ng yumaong si Juan Ponce, isa sa mga tanyag na manggagamot dito sa Siquijor. Si Annie ang nag-alaga kay Tatay Juan hanggang sa bawian ito ng buhay. Sinasabing kay Annie raw ipinasa ni Tatay Juan ang kanyang mga sikreto at paraan ng paggagamot. Ginagamot naman siya. Oo po, sir. Ginagamot ko na, sir. Pasudlas, ano? Saan po pinapausok doon? Yung pinapausok yung sumpa. Sumpa na yan para yung paalis ng masamang espiritu. Di lang pala sa mga pangkaraniwang sakit ginagamit itong pausok. Pangontra din pala ito sa pambabarang at pangkukulang. Ayun, no? Okay. Ayan, lumakas na, oh. Lakas na. Lo, wala nang sakit na ulo? Ayos na. Matapos ang pausok kay Lolo, nagpasya akong subukan din ito. Da. Hindi naman, para magkakasakit lang naman ako. Yun lang naman. Sakit na lang muna ako, parang nauubo-ubo na ako. Okay. Sige, Lolo ko. Yeah. Nagdalawang isip ako habang nakaupo. Baka kung ano na ang maging epekto sa akin ng pausok na to. Ano? Excuse. Huwag kayo maglagay ng pampaakit, ha? Baka maakit ako sa'yo. Sir, hindi naman ako. Dalawa na. Hindi naman ako. Biro lang. Hindi naman ako. So, Agad namang nilinaw ni Annie na isa siyang manggagamot at hindi mambabarang. Katulad ng iba pang faith healers dito sa Siquijor, panggagamot at pagtulong sa mga may karamdaman ang pangunahing pakay nila at hindi ang pananakit sa iba. Mabusising pagmamasahe ang ginawa sa akin ni Annie habang pinapausukan ako. Sabi ko na nga ba, magaling magmasahe si ate. Very relaxing at nakakaantok na. Kasya ba ako? Hey. hindi naman. Kasya yan. Makalipas ang ilang minuto, natapos din ang pagpapausok sa akin ni Annie. Ang sarap ng feeling. Refreshing pala ang pausok na ito. Ang pakiramdam mo ngayon, sir. Sarap. Okay lang ba? Yeah. Pagkatapos ng pausok, ipinakita naman sa amin ni Annie ang iba't ibang mga potion. Napukaw ang aking pansin ng mga tinatawag ni Annie na love potions. So, paano mo ba gawa ng mga magic potion? Love potion, magic potion. Ito ang love potion, hinahalo ko lahat. Yung katulad ng duol, yung tanglad, tapos yung bulak ng tanglad, tapos yung ano pa, sekreto ng
ibang hinahalo ko. Okay. Tapos hinahalo ko na lang lahat. Ah. Tapos ipapasok ko lang dito. Tanglad, bulak ng duol, at iba pang mga misteryosong sangkap na ayaw ng banggitin ni Annie. Mukhang matinding sikreto ang bumabalot sa likod nitong mga love potion na ito. Ang mga love potion na ito ay mas kilala natin sa tawag na gayuma. Kapag hinalo mo ito sa iyong pabango at nilagay sa iyong sarili, maaaring gumaan ang pakiramdam sa iyo ng napupusuan mo. Habang nagpapaliwanag si Annie, isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Kanina ko pa tinitignan to. Ano ba to? Buko ba to? Yeah, boko na walang mata. Ito ang ginagawa namin ng anting-anting. Teka. Anting-anting? Mukhang ito na yata ang inaabang ako. Yan ang gusto ko talaga, anting-anting. Anting-anting, oh. Paano ba Para yung katulad na sa mga sundalo, ito ang protection sa mga sundalo, sa mga pulis. Pag may anting-anting kayo, hindi kayo matataglan. Kung may masama yung mga tao ng may bumabalak sa iyo ng masama, hindi kayo tataglan. Ayon sa mga kwento, ang mga agimat o anting-anting ay may kapangyarihang magbigay ng proteksyon sa isang tao. Maaari ka nitong protektahan laban sa bala ng baril o kaya sa masasamang balak ng ibang tao sa'yo. Pero binalaan din kami ni Annie. Pero huwag mong sabihin nga mayroon na kayong anting-anting para... kailangan huwag mo sasabihin. Kailangan. Wala nakakaalam. Walang makakaalam na may anting-anting kayo. Ayun, anting-anting. Para hindi nila. Pwede niyo ba akong gawa ng anting-anting? Pwede. Sige. Ilang sandali pa lang ay inumpisa na ni Annie ang paggawa ng agimat ko. Ano yan? Ito po yung katulad nito. Okay. Yung libon na walang mata. Libon na bagol na walang mata. Yung laman niya, yan. Yun. Ang ilalaman ko to. Pagkatapos ay sinimulan niyang gawin ang mga ilalagay sa loob nito. Tapos yung mga bato-bato na ito. Hinahalo ko na lang ito lahat. Mga bato, magnet at isang uri ng kahoy na kung tawagin ay duot na magsisilbing panangga sa masasamang balak. Ano pa kaya ang mga sikreto sa likod ng paglika ng agimat na ito? Paano niyo nalaman lahat yan? Pasa-pasa ba yan mula sa Opo, mula sa magulang. So, At ang pinakahuling sangkap, ang ngipin ng kidlat. Ayon kay Annie, ito ang pinaka-importanteng sangkap sa isang agimat. kung para sa'yo makuha ito. Kung talaga? hindi sa'yo, hindi ito makuha ito. Nabubuo lamang ito kapag ang isang bato ay tinatamaan ng kidlat. Maaari lang ito makuha sa isang taong karapat-dapat para dito. Ayon kay Annie, galing pa kay Mahirap Tatay ito Juan gawin. ang ngipin ng Kaya, kidlat na hawak niya ngayon. Matagal na ito kang Tatay Juan pa. Talaga? Noong pa yan talaga? Noon pa. Malaki. Parang Malaki yan, lumiit na lumiit. Opo, lumiit na kasi pinapasok na pinapasok parang niyo. ginagawa namin ng anting-anting. Ito, itakip ko ito sa taglipas yun. Ito ang layo. Layo. Okay. Tapos na ito, Talagyan mo ng tataliin ko na. Sige. Sige. Tapos din ang aking agimat. Dalawa kong ibigay ko sa'yo. Kita nga, sige, dalawa. Ayan. Dalawa, ito ang tagnipas. Kahoy na tagnipas. Ito ang Taglipas. ito ang coconut shell. Tapos, ito yung ginawa niya. Ito ang ginagawa ko ngayon. Yan, oo. Yan, ready ko na. Wow, ang ganda naman ito. Sige, isusunod niyo sa akin. Opo. Sige. Okay. Yan. Okay. Yan ang agimat. Maraming salamat, ha? Thank you. Yan. Nakuha ko na yung agimat kong hinahanap. Finally, success. My Siquijor trip is the best. Diba? Ang dami kong naranasan dito, ang dami kong na-experience. Tapos ito ang pinaka-ending ko. Yung agimat, kauna-unahang agimat na meron ako. Bigay sa akin. Ginawa niya. So that's it. Maraming salamat sa inyo.
Okay. Tingnan mo na. Kaya nga, napaka-importante sinasabi ko talaga. Napakalaking bagay sa buhay. Sabi nga nila, mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer. All I can say is Siquijor is a beautiful island that people should come visit. There's so much to do in that island. Mababait ang tao, masarap ang pagkain nila, and enough of that witchcraft na yan. Kumbaga, puro kumabayan din natin ang nandyan. It's an island, it's part of the Philippines. It's nice. Yayanig ang lupa. Oh my God! Ay, lumalakas na bilisan mo. Hahampas ang dagat. May na-spot yata kami putanding. Pupunta kami doon. At mahahawi ang langit. Papasok tayo sa cage at ako magpapakain sa mga hungry birds. Dahil ipapakita nila ang kanilang bangis at ganda. No, nakain ako ng tamilok. Ang kagilagilalas na mundo ng mga hayop sa Pinoy Explorer. Next Sunday sa